If this music sounds very familiar, then the artist behind it must be very popular. I was at the early beginning birth of rap music at that time. The rap song? Well, you got it right. He's really one in a million, si Andrew E. Wala, pusa siyang nagra-rap. Kahit ang hingin mo sa kanya, gagawin niya. Mabilis siya magsulat, mabilis siyang maghanap ng theme ng kanyang mga raps. Si Kuya Andrew naman bilang isang tao, isang tunay na kapatid, kaibigan, tsaka kapamilya. Isa siyang institusyon sa industriya ng showbiz. Masarap siya kasama sa trabaho. Kaya hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya. Nagawa ko ng song, nagawa ko ng melody at lahat-lahat ang nirecord na namin. The artist? It's no less than the iconic Andrew E. Pag eto, narinig ng Pilipinas, dire-diretso. Andrew Espiritu sa tunay na buhay. Ipinanganak si Andrew E. sa lugar na tinatawag na Donggalo, sa lungsod ng Parañaque. Tanging lalaki sa apat na magkakapatid, namulat siya sa tahanang nabubuhay sa sipag at tiyaga. Anak lang po ako ng isang mananahe. At anak po ako ng isang barbero na pinalad na magkaroon ng hanap buhay sa abroad. Ang aking papa, aking tatay. At katulad ng pangkaraniwang kabataan, lumaki si Andrew E. kasama ang mga kababata at namulat sa buhay ng kalunsuran. Batang kalye kung ito ay kanyang tawagin. Umakyat sa bakod ng Old Mia, ang Manila International Airport. Tumutulay ako sa ibabaw ng tulay. Sumasakay ako ng jeep at nakakabalik ako sa bahay namin. But there was more to his ordinary childhood. Growing up, Andrew E. was also exposed and started to get influenced by music. Ang uso nun is yung Pinoy rock eh. So, Pinoy rock ang nasa puso ko. That's one. Two, ang kabaliktaran ng Pinoy rock American funk. So, nahilig din ako sa Commodores. Sabay mo yun, Pinoy rock plus funk. And then, the Jackson 5 music and Michael Jackson. Then, the rest, nung paakyat na paakyat, yung Manila Sound. And then, pagkatapos ng Manila Sound, pumasok na ngayon yung OPM. Mula dito, natuon na ang atensyon ni Andrew E. sa rap music. Lalo na nang Nung nagpagas ako sa Subic, nung araw na napasama ako sa isang dependents ng isang American family, may isang black guy na nagtetend ng gasolinahan. Biruin mo, nagra-rap siya. So, doon ako siguro namulat sa isip na this is a new kind of form of maybe talent. passionate as he was, Andrew E. was hell-bent and had all the hopes to learn the ropes of rap music on his own and eventually showcased them for the world to see. Number one, sinalihan ko. Ako ang nanalo sa Itbulaga Michael G contest. Yung Sing-alike Michael G. Yung Don't Let the Music Stop. Yun yung unang rap na pin-promote under sa Philippine, shall I say, industry. Andrew E. enjoyed all the attention and adulation he got back when he was just starting to show what he's got and what he's made of. Until one day, he started to think the unthinkable. Si Kuya Germs, nagpa-audition ng mga artistang mga bago para isama sa That's Entertainment. Nag-audition ako. Maniniwala ka bang itong itsura ko? Nag-audition ako para sa That's Entertainment. No? Hindi ako tanggap. Paglabas ko ng Broadway, kasakay ako ng jeep eh. Nakikita ko yung signboard ng Broadway, GMA. Sabi ko, palang araw, makikilala din nila ako.
Ito ang kanyang naging inspirasyon para magpursige hanggang sa siya ay nagtrabaho bilang DJ o disc jockey sa nooy napakasikat na disco na Euphoria. Valued na valued ko talaga yun. Talagang tuwang-tuwa ang puso ko nun. Kasi biruin mo kahit 2,000 isang buwan ng sweldo mo, maligayang maligaya ka. At kapag hindi ka pa nagugustuhan ng boss mo sa gabing umakit ka sa stage, kunyari ayaw niya ng kulay ng damit mo, may penalty ka 50 pesos na tinatanggal. Eh kung may penalty ka ng everyday, patanggalan ka ng 700, 600, 800, 1-2 na lang take home mo. Diba? So, ganun yung labanan ng aking hanap buhay. But one misfortune led him to great fortune. Nagbigay ng break sa akin really was si RJ, Ramon Jacinto. And I owe it to RJ and salamat sa kanya dahil siya ang naging vehicle ng aking pagiging rapper or rap artist or rap composer. Well, at that time, meron akong active record label. At meron akong usapan sa boss ninyo, si Vic De Rosario, na siya magdi-distribute kung ako mag-produce. So nagpahanap ako ng rapper na Tagalog. Kasi walang rapper na Tagalog noon. Famous noon si Francis Magalona. Nagpapasalamat din ako dun sa anak niya, si Lucia Jacinto, na siya talaga yung nag-recommend sa akin sa tatay niya. Ang idea ko was to look for a rapper that would rap in Tagalog. And my daughter, Lucia, said na doon sa Euphoria, meron daw nagra-rap ng Tagalog, si Andrew E. So sinabi ko, puntahan niya at itanong niya if he's interested in auditioning with me. Needless to say, the rap song Humanap Ka Ng Pangit was his surefire hit and vehicle that catapulted him to stardom. Yung Humanap Ka Ng Pangit na gustuhan ko. So anyway, ni-record niya. And then, I brought it to Viva. And Viva distributed it. Nag-hit. Tinanong nga ako, Andrew, sa dinami-dami ng title na maisip mo, bakit yung pang humarap ka ng pangit at ibigin mong tunay? Eh kasi sabi ko, parang madaling magustuhan ng masang Pilipino. Ba't mo naman nasabi? Eh sabi ko kasi 80% ng Pilipinas ay pangit eh. So, pag nilabas mo yung kantang to, lahat yun matutuwa. Di ba? Pero sabi ko, huwag kayo mag-alala. Wala tayo sa 80, nandun tayo sa 81 pataas. Kaya tawanan sila sa akin. While some must have raised eyebrows upon seeing Andrew E. on TV, some had their eyes wide open and ears stuck to his brand and style of rap music. He could communicate and he had a unique style. Kay Kuya Drew, ang music niya is about happy things, mga ganun. Parang kwela. Nag-stick up siya sa the roots ng style ng music niya. Na talagang with matching DJ, mga sampling, doon siya talaga na tsaka more on bounce music. Ang style ko ay party rap talaga. Hindi ako maalis doon kasi DJ ako eh. So, I need that kind of rap music that will enhance people on the dance floor. Hindi ang hitsura ang naging puhunan ni Andrew E. para makilala at sumikat. Ang tangi niyang sandata ay ang natatangi niyang talento sa pagrarap. Yung value ng ordinaryong itsura, kailangan kong i-champion, kailangan kong iangat, kailangan kong lagyan ng meaning, kailangan kong lagyan ng value. So, ginawa ko yon na para mabuhay ang element ng thinking ng masang Pilipino na ang kagandahan ng itsura ay wala sa mukha, hindi nasa kalooban. Hindi maikakailang nakahanap ng swerte ang kantang Humanap Ka Ng Pangit dahil lubos itong tinangkilik ng marami. Pangit man raw sila o mayroong itsura. Kasi feeling ko, kinanta ko yung para sa sarili ko. Na pag ako mismo ang nakarinig ng kanta ni Andrew E., ay, idol ko kaagad to si Andrew E. Pag narinig mo once na ginawa niyang music or kahit anong beat, kaya talaga mapapainda kahit sino. Right on the spot, right on the tip of the band, kayang-kaya kong targetin, bullseye na bullseye. Kung yung kanta ko
patungkol kung kanino, alam kong tatamaan lahat. But this was just the beginning for Andrew E. The man destined for greatness in his own right was no one-hit wonder. He was destined to do more wonders in rap music in his own way, in spite of what other people might say. Masasabing isang napakalaking sugal ang pagkuha kay Andrew E. at suportahan siya sa kanyang uri ng musika ng mga panahong hindi pa uso ang rap music. But it was a gamble that won a jackpot prize of fame and fortune. Hindi malang pumasok sa isipan ko na bukod sa pagiging rapper, kung sakali sumikat yung kanta, gagawin niya akong artista. Ayun ang hindi ko naisip. Biruin mo, nakalimutan ko na nga yung That's Entertainment. Tapos biglang, eto na, sasabihin ni Boss Big, ready ka na bang pumirma para sa starring role mo sa isang movie? Sabi ni Vic sa akin, pwede ba ilagay natin sa sine ito? Ako nang bahala sa sine, ikaw ang bahala sa audio niya, sa recording. So, we had a cooperation. He would take care of his movie career, Viva. Ako naman ang kanyang recording career. So, that cooperation made him a star. Success came one after another. Andrew E. continued to rap and roll his way on top with other strings of hits. Sabi ko, sige nga, mag-rap ka. O, tungkol sa akin. Rap siya. Gumawa siya ng rap tungkol sa akin. Right there, on the spot. Hindi na siya nag-isip masyado. Hindi na siya sandali lang, give me 5 minutes. Wala siyang ganun. Right there and then, nagawa niya yung rap. Matalino si Andrew, and I think to be able to write yung mga raps niya and ganun kabilis, mabilis siya magsulat, mabilis siyang maghanap ng theme ng kanyang mga raps. So talagang matalino siya. You can really see na matalino siya. Kahit alam na natin na sikat ni si Kuya, so tumatanaw pa rin siya ng utang na loob kung saan siya galing. Pero ang kanyang kasikatan ay tinapatan ng negatibong pananaw at panghuhusga. His fame had a price to pay. In other words, the positive reviews on the airwaves and by his supporters also earned negative views from his detractors. While he was just trying to be naughty and nice, his detractors thought and believed he was doing otherwise. Hindi ko yung ginawa para to imply yung mga kabastusan. Hindi. Ginawa ko yun to create curiosity to the listener so that he can listen or she can listen to me, and then later on I can lure them and then party with them and then make them happy and then make them smile and then make them laugh and then make them enjoy. Yun ang ultimate goal ng aking mga kanta. Para sa akin, double meaning, pero ikaw na bahala mag-isip kung ano yung maiisip mo, pero Andrew is Andrew E. But Andrew E. took them all in stride, shrugged them off, and answered them all in one rap song. Number one, yung bastos daw. Sagot ko yun sa kanila. I just criticize them back. So kaya gumagawa ng kanta na nagkikriticize naman sa kanila. Mas bastos naman ang mga kanta ngayon ng mga rock bands. Grabe naman. Mga damyu, kung ano-ano. Hindi naman gano'n si Andrew eh. Medyo may kapilyuhan lang, pero hindi bastos. Kinakanta ko yung mga kanta niya dati, syempre naman. Yung humanap ka ng pangit, yung mga alabang girls. Marami mga kanta yan eh. Yung mga bumabatikos, hindi na namin pinapansin yon kasi hindi naman din nila kayang abutin yung level na inabot ni Kuya Andrew. Yung mga raps ni Andrew, medyo double meaning, di ba? Pero I think it's really more entertaining. Tsaka yung maganda kay Andrew E. kasi sa mga raps niya, yung recall, nandun talaga. By that time, no one could get in the way of Andrew E.'s path to fame and fortune, not even his detractors. The much celebrated talent that he had gave him much more talent fees. During the time na sikat siya, pinupuri yung pagiging professional niya. Feeling ko, I'm on top of my career at that time. And nothing to do except to polish yourself and be better off with yourself. At hindi dito tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Andrew E. sa showbiz.
May mga pumupo naman, iilan lamang sila kumpara sa nakararami niyang tagahanga. By the early 90s, Andrew E. already made a name for himself as an icon in Philippine rap music. But there was more to this that led him to greater stardom. Sabi ko naman sa iyo sumama ka na lang sa akin. 4 na magagandang babae, mayayaman pa. Naka-score ko ba? Oo! Yung pinakamaganda sa 4. Bibihisan mo ko? Sige, para ma-improve naman yung image mo. Medyo mukhang... Paliligaw mo ko? Habang namamayagpag ang mga mestisong leading man noon, hindi nagpatalo ang morenong si Andrew E. He led the pack of funny men towards becoming leading man. Ang magsalita! Patay! At higit sa lahat, ang huminga! Patay! Alam mo, ano siya iba siya meron siyang charisma May charisma, maski na pangmasa ang dating niya, may ano din siya, very classy rin siya in his own way. Tapos funny pa, nakakatawa pa, magaan ang dating, pero serious naman. Talagang may talent talaga Sa katunayan, matapos maghari ang maraming taon bilang sikat na komedyante at leading man na tulad ni Chiquito noon, si Andrew E. lamang ang nakasunod sa yapak nito. Di ba sumikat si Andrew E. nung panahon ng rap? Di ba? Nung pagra-rap. Tapos biglang nakita yung ano niya, yung comic talent niya, di ba? But to say Andrew E. was a leading man is an understatement. He was a big-time leading man to big-time leading ladies, led by the megastar Sharon Cuneta, Maricel Soriano, Vina Morales, Nanette Medved, Ana Roses, Charlene Gonzalez, Cheryl Cruz, Jelly de Belen, Alice Dixon, Rufa May Quinto, Donita Rose, Enrica Paralejo, just to name a few. Nakasama ko si Andrew sa maraming pelikula pero minsan ko lang siya naging leading man. Sa sobrang sanay at gamay ko siya bilang parang barkada, kasi ang tawag sa amin noon mga gamol, parang na-off ako nung una na parang siya ang partner ko, ako yung leading lady niya. Parang pareho kami, yikes! Sanay kami yung magkasama, kami yung akyat bahay, kami yung grupo, barkada, tapos biglang ako yung leading lady niya, medyo nanibago kami. Lagi naman kasi kaming tinutukso ng nila Dennis Padilla, nila Jano, nila Kuya Herbert. Wala silang ginawa kundi tuksuhin ako kay Andrew. Actually, hanggang ngayon, tinutukso pa rin nila ako pag nakikita nila ako. So, masaya yung set talaga namin. Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo, humanap lang kayo ng milyonarya, ako nang bahala. Gwapo ko Diba? Nakatungtong naman ako sa reality kasi. And I know it's just a movie. I know na it's just a leading lady, leading man basis. Wala namang something special na como leading lady ka, leading lady mo siya, leading man ka niya, ganun na rin ang tingin mo sa sarili mo. No, hindi. Ako yung, fair game lang. Artista ako. I'm needed in the story. And that kind of leading lady is needed in that kind of story. So, aware ako doon. Kaya, hindi ko nilalagay sa isipan ko yun. Andrew is very nice. Napaka-gentleman niya. Naalala ko, there was even a time, nilibre ako niya, dinala niya ako sa tapsihan nila. Dahil may tapsihan sila, Andrew E. May tapsihan sila, dinala niya ako. Nilibre niya ako doon at talagang tuwan-tuwa ako dahil sabi niya, masarap ang tapsilog sa amin. Dinala pa niya ako at pinatikim niya sa akin. Naalala ko dati, kasi nag-aaral ako nung time na yun, I was still in high school nung ginawa namin yung mga movies namin. Naalala ko, nagpapatulong ako sa kanya sa assignment ko. So tinutulungan naman niya ako. On the big screen, it was all series of funny chemistry and hilarious antics. In the movie sales, it was a series of blockbuster hits, one after another. In his first movie starring role in 1990, Humanap Ka ng Pangit grossed over 30 million pesos, followed by Pitong Gamol, Andrew Ford Medina, Mahirap Maging Pogi, Alabang Girls, Pinagbiyak na Bunga, Mega Mall, Banyo Queen, Stupid Love, among others. All of them are blockbusters. Paano hindi magiging box office hit? Ang magagandang leading lady, pahalik mo sa ganitong itsura, talagang mag-hit ka talaga. Buruin mo,
nanood ako one time ng pelikula ko, nag-disguise ako eh. Nung party na, nung hali ka na ng ako tsaka ng leading lady ko eh. Sabi ko siya, minumura ako ng lahat ng tao eh. Bagay pala sa'yo pag nag-aalala ka. Talaga? Oo. Cute ng dating? Oo. Sige, mag-alala ka pa. Dadamayan kita. Hindi po pwede mangyari yan. Mga ganong klase. Kaya nag-hit ka talaga. Yung curiosity ng tao, pag alam na nila yung leading lady, naku, hali ka na naman yan. Manood na tayo. Eh, awa ng Diyos, walang leading lady na ospital. Kaya okay naman lahat. At kahit naabala si Andrew E. noon dahil na rin sa kanyang magkakasunod-sunod na racket at pelikula, he was also able to juggle his time for television shows and guestings here and there. Yeah, Alabang Girl! In 1992, he starred in the comedy TV show Alabang Girls. I can remember, no? Alabang Girl movie was made into an Alabang Girl TV series. That's one. And then two, yung Cool School, naalala ko. And then ang pinakatumagal ng konti ay yung dumagdag ako sa cast ng Over the Bacol. Andrew E.'s unparalleled fame made him a larger-than-life celebrity. Kaya hindi na nakapagtataka kung siya ay naging lapitin ng mga babae noon. Pati ng mga bakla. Hindi lang ano. Pero para sa akin, hindi yung lapitin. I mean, lapitin because, you know, natutuwa sila sa akin. Eh, makakita ka ba naman live na Jollibee? Eh? Diba? Kumbaga, matutuwa ka talaga. Hindi na maikakaila na naabot ni Andrew E. ang tagumpay na dati pinapangarap niya lamang noon. Pero meron nga bang nagtulak sa kanya para talikuran ng showbiz pansamantala? Alright, go one, go two, go one, two, three. Let me hear you say hey, hey, ho. Let me hear you say hey, hey, ho. Dala ng kanyang natatanging mga kanta at kakaibang karisma, hindi na iba para kay Andrew E. na magpasaya at mag-aliw ng libo-libong mga tagahanga. From Metro Manila to provincial shows, Andrew E.'s rap music and funny antics were guaranteed hits. He can communicate, he has charisma, okay ang dating niya sa tao. Isa ako sa mga artist na, or singer, or rapper, or artist, na talagang napakarami ng nakamayan na tao. Sobrang dami. I mean, kasi ugali ko pag nagpe-perform ako sa probinsya, bumaba ako ng stage, kumakaway ako, kumakamay. At sumasama ako sa mga motorcade, kamay-kamay dito nga. Kaya daig ko pa, politiko, sa dami, ever since 1991. Ibalik mo sa kanila yung sigla at saya ng pag-entertain mo sa kanila. Pag nasiyahan sila, naligayahan sila, be it with ticket, be it with talent fee, or be it with for free, pag nasiyahan sila, they will really put it in their minds and hearts. Dahil na rin sa malakas na hatak at appeal ni Andrew E. sa masa, hindi nagdalawang isip ang ilang mga politiko na kunin siya para sila'y i-endorso. Oh yes, at saka maganda ang batting average ko sa pag-endorse ng politiko. Wala pa akong in-endorse na natalo. It's an undescribable quality yon sa mga stars na they can communicate with the people. Chart-topping hits, blockbuster movies, television shows and guestings, concerts and provincial shows. Andrew E. kept on soaring his way on top, but something must have led him to a stop. And at the time, nag-Japan ako. So, parang wala nagbago, except bumaba lang siguro yung natatanggap kong talent fee. Pero walang nagbago kasi sa Japan, feel ko na malakas ang effect pag nag-show ako. So, paborito nila ako. Kaya every week, pinapadala ulit. Hanggang sa mag-monthly na ako, hanggang sa mag-2 months, hanggang sa mag-3 months, hanggang sa dumiretso na for 2 years. So, nung nag-dive yun noong 1997, 1998, 1999, and year 2000, nung tahimik ako sa Pilipinas, hindi nila alam, green pasture ko sa Japan. Alam mo, showbiz, parang parang pendulum yan, gumaganyan yan eh. Kuminsan nasa taas ka, kuminsan nasa baba ka, tapos aakyat ka na naman. Kaya yung mga tao mong nakikilala paakyat, tao mo rin nakikita mo rin yung pababa. And green was really in dahil sa mga panahong iyon,
Greener pasture para kay Andrew E. ang Japan, dala ng mga naglalakihang kinikita. Bukod sa talent fee mo, binibigyan ka ng tip nila eh. As a sign of nagugustuhan nila yung performance mo. Mahal kita. Andrew E. is more than grateful for every single thing that he has achieved throughout his career. Sa loob o labas man ito ng showbiz at anuman ang mga pinagdaanan niya noon. Regret, syempre, you only regret if it didn't go your way. But it went my way and it went real good. So, walang regrets. I think, he has grown correctly and he has taken care of his career. And he's grateful to those who helped him. Bihira mang makita sa sirkulasyon si Andrew E. ngayon. Life goes on para sa kinikilalang King of Rap. Dahil sa kanyang pribadong buhay, may mga buhay siyang tinutulungan. Tinuturo niya sa amin kung paano gumawa ng mga lyrics, kung saan galing sa puso mo kailangan para magawa mo ng maganda isang kanta. Natutunan ko sa kanya na yung pagharap sa tao, kailangan number 1, pag kinakausap mo straight sa mata, number 2, dapat totoo yung sinasabi mo, wala kang tinatago. Malaki na itutulong niya. Hindi lang sa pinansyal, pati sa personal na buhay, nakakatulong siya. Halos lahat kami, natulungan niya eh. Walang hindi eh. Kaya kailangan marunong ka kumilala. At humble lang, humble. At least alam mo pinanggalingan mo. Natulungan ko sila is because yung desire within me to help people na alam kong wala silang ganon, pero meron akong ganon, share mo yung ganon sa kanila para magkaroon din sa kanila sila at mayroon din sila maitaguyod para sa pamilya nila na ganon din ang ginagawa ko nung araw na pinapangarap maitaguyod sa pamilya ko noon. Sa naabot na estado sa showbiz ni Andrew E. noon, kilalang kilala na siya ng publiko at kung minsan, maging ang kanyang pribadong buhay ay nauungkat na rin. But today, Andrew takes a different turn. While he is rarely seen on TV, he is enjoying his private life quite overwhelmingly. Kaligayahan ko yung araw-araw kasama ko pamilya ko. Para sa akin, hindi kasing halaga ng career o movie career ang pamilya ko. Para sa akin, I can do without any career. As long as every day, I'm happy with my family. Andrew E. has been happily married to a non-showbiz wife at biniyayaan sila ng 3 anak. Mabait po siya at tinutulungan niya po ako minsan pag may assignment po ako. At dinadala niya po ako sa ibang bansa pag may show po siya sa iba. Sumasama po sa kanya. Bumibili po ng toys, tapos kumakain po. And just like his father, Fordy has the makings of a great rapper. Pero bukod sa pinagkakaabalahan niyang buhay pamilya, isang music producer itong si Andrew E. para sa mga grupong nagnanais sundin ang kanyang yapak. Talagang I really appreciate na alam niya yung pinanggagalingan niya. Kung saan siya nanggaling, kung saan siya na-discover. And that means that humble na tao siya. At hindi malaki ulo. Yeah, marami. Yung Kusada, yung EHP, Raza Manas, Royal Pip, which is Sakit ng Sukat dati. And marami pang iba. Pero siyempre, ang talagang tinangkilik ng masa, just like my songs, ay yung Stupid Love, which is yung sa Salbakuta. Nakatulong din sa pamilya namin, yung iba nagkaroon ng negosyo. Yung talaga more on sa music, tapos yung talaga dumami rin ng kaibigan. Nabigyan niya ng magandang buhay ako at natulungan ang pamilya ko. Sa akin, personal, kumbaga paano ka makapag-usap, paano ka makapag-communicate sa pang-araw-araw. Parang hindi kami nagtatrabaho sa kanya. Kasi parang magkakabarkada lang kami, parang lalaro kami lagi. So hindi siya ganun ka-pressure. So hindi kami masyadong nahirapan sa kanya, para kaming isang pamilya lang. Tropa lang palagi. Tapos laging, pag nagkikita,
bago kami umuwi, lagi siyang may pabaon sa aming words of wisdom. Sa hindi namin naramdaman na parang was namin. Lagi niya pinaramdam sa amin. Parang pantay-pantay lang kami lagi. And there is more than meets the eye. The happy-go-lucky Andrew E. on TV is a very serious businessman. Sa ngayon, basically, FedEx. While doing business work, Andrew E. also takes time to play. And his toy? A social networking site named Sons of Donggalo. Habang tahimik, I am also secretly smiling na hindi alam ng tao. Kasi nagtayo ako ng Facebook ng Pilipinas. Para sa akin, yun ang nitty-gritty na pinagkakaabalan ko ngayon. While he is preoccupied with all these preparations and launching of his social networking brainchild, Andrew E. still finds time to be visible in showbiz via TV5's comedy fantasy program, Kapitan Awesome. Panaka-naka, nagti-TV ako, which is yung Kapitan Awesome, and I'm proud and I'm happy to say that, na nagre-rating na po kami. So, all thanks to Direct Joyce Bernal at sa lahat ng aming mga kasamahan, from Empoy to Martin Escudero down the line, at sa mga crew and staff. Nagkukwento siya sa amin, kami nila Alwin, nila Martin, nila Al Chris, yan, nila Aki. Lahat kami sa set, yung mga sa Kapitan Awesome, nila Direct Joyce Bernal. At ang karisma niya sa mga Pinoy sa ibang bansa, nananatiling mabenta. Kagagaling ko lang sa London, England. Nag-perform ako for the 114th Independence Day. Ako lang ang tanging performer artist. Kaya natutuwa ako at nagagalak na napagbigyan ako bilang only performer to grace the occasion. But Andrew E.'s passion does not stop here. May ginagawa raw siyang album ngayon, pero ilalabas niya muna sa ibang bansa. Ilalabas ko muna ito sa labas para hindi bastang mapirate, pero bumibenta na ako. Pag alam kong bumenta na ako, nakabenta na, pwede ko nang ipapirate. But again, there's another catch. Ang mapapirate mo lang ay 70% ng album. Yung 30% hindi available sa lalabas na CD para hindi mo mapirate. With all his years and years of hard work in and out of showbiz, Andrew E. remains humble when it comes to his investments. Wala naman really. Wala naman. Wala namang... Maliliit lang naman. Nakita niyo naman yung studio and probably bahay, probably lupa. But greatest investment probably would be naging masaya ako sa ginawa kong career. Just one rap song was all it took and made Andrew E. a Philippine showbiz icon. I think he expresses his admiration through writing songs. Ang kantang Humanap Ka ng Pangit. Ang sarap sabayan ng rap niya. Kahit hindi ako mahilig sa rap, napapaganon ako. Nakahanap ng napakagandang swerte para sa kanya. Engganyo siya sa ginagawa niya. Tapos yung sinasabi niya, naiintindihan ko. Alam mo, marami na ako na-discover, pero hindi kasing grateful ni Andrew. Ako, siyempre, I really appreciate na palagi niya minimension. Ako naka-discover sa kanya. Pero a lot of his fame is also due to his talent and also due to Vic De Rosario. So you better watch out, you better not cry. There are 3 secret traits that I have. You better not pout, I'm telling you why. Number 1, always do something that other people are afraid to do. Manap ka na pangit at ibigin mong tunay. Always go against the grain. Cause the girls and the guys, they tell you all lies. Wag na wag mong gagawin ang bagay na nagawa na. At wag na wag mong gagawin ang bagay na alam na nila. You have to find out who's naughty, who's nice. Humanap ka na pangit at ibigin mong tunay. Break it down. Then the rest, they say, is history. But it is a history worth looking back because it is the story of one man who boldly gave Filipino rap music its own facelift. This is the story of Andrew E., a rapper unwrapped.
Pero para sa akin, it's all about entertainment.